Alamin naman natin ang latest traffic update sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Rise and shine, Fifi. Chika on the road! Rise and shine! Starting Gab, rise and shine sa ating mga kavive. Now, we actually saw na dapat this week ay yung bugso ng ating mga kabayan pabalik ng Metro Manila ay medyo madami-dami na. Pero, hindi pa rin ramdam ito doon sa North and South Park area ng EDSA. Pero bumper to bumper na ang sitwasyon ng trapiko sa central part ng EDSA mula Cubao hanggang Ortigas. Kung bakit, alamin natin yan sa Chika on the Road. Unahin po natin ngayon dyan sa may main avenue sa may Santolan. Bumper to bumper na po yung bigat ng trapiko dyan sa main arteries, both northbound and southbound. Kung bakit, unahin po natin dyan sa northbound. Yung pinaka tail end, yung bigat ng trapiko na po yan, ay doon na po yan. May EDSA Ortigas flyover northbound. Ang dahilan po niyan ay dahil sa isang dump truck na tumirik dyan sa pagkakyat sa may Cubao Tunnel northbound. Dahilan para mula doon sa dalawang linya na naokupa dyan sa tunnel ay magiging isa na lamang. At nangyari po yan kaninang bandang alas 5 ng umaga. Yung mga dump trucks kasi ay inaalaw po silang bumiyahe mula alas 12 na madaling araw hanggang alas 5 ng umaga sa EDSA. Pero ngayon po, abot hanggang alas 8 ay medyo nagkaroon pa ng diskusyonan at ngayon ay mai-impound na po ito. Grabe na po yung naging cost nitong dump truck para magkaroon ng bigat ng trapiko, no? Hanggang dyan sa may EDSA Ortigas northbound. Kanina po, medyo maluwag-luwag pa naman yung southbound. Pero, yung bigat ng trapiko na yan, abot na po yan hanggang dyan sa may EDSA New York Street. Kasi ang dahilan po niyan ay dun sa may next location natin. Pakita natin dyan sa may EDSA Green Hills, sa may Connecticut. Kita po natin ngayon yung bigat ng trapiko na yan dahil doon sa tumirik na shuttle bus dyan sa may EDSA Connecticut makarating sa Ortigas flyover. Dagdag pa po dyan yung bigat ng trapiko para doon sa galing sa Green Hills at kumakanan papunta ng EDSA southbound. At dahil po dyan sa mga nangyayari ngayon, abot na po yung trapiko mula doon sa lagi natin nararanasan na bigat ng trapiko sa Santolan flyover, nakadagdag pa yon para umabot ito hanggang sa may EDSA New York Street. Dahil dyan sa ating mga kavive, pasensya po at humanap tayo na ating mga alternatibong ruta sa ating pagpunta, sa ating mga paroroonan kung tayo man ay papunta ng southbound going Makati, Pasay o Mandaluyong o kaya naman kung pa northbound going northern part of Quezon City, Kamanava and NLEX. Now, the only thing na lang na nagkakaroon din ng bigat ng trapiko bukod dito ay doon sa may tramo flyover sa EDSA Pasay. Yung sitwasyon ngayon dyan. Pero ang dahilan lamang ng pagbagal ng trapiko dyan sa southbound sa right part ay dahil sa may stoplight sa may Taft Avenue. Pero once green and going ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe. Samantala, yung northbound naman, walang problema dahil light traffic naman ang inyong mararanasan sa oras na ito. Silipin naman natin ibang sitwasyon ng trapiko bukod dito sa EDSA. Puntahan natin ngayon dyan yung elliptical road na mabigat din at slow moving na ang sitwasyon ng trapiko. Magmumula po yung tail end ng trapiko na yan kung kayo ay galing ng Commonwealth Avenue dyan sa may Ayala at Techno Hub. At kung galing ka naman ng Visayas Avenue ay manggagaling na yan sa Road 1. Dahil po dyan sa ating mga kavive, we can find our alternative routes dyan sa Mindanao Avenue at sa parte na kung gamitin din po natin zipper lane kung tayo po ay kakaliwa going to Katipunan Avenue. So sa mga kavive, ingat lamang po tayo dahil maging dyan sa bandang St. Peter southbound sa may Don Antonio ay meron ding slow moving traffic situation ngayon dyan. Ngayon silipin naman natin yung sitwasyon ng trapiko dyan sa may Marcos Highway. As we can see right now, no, ay naman ang sitwasyon ng trapiko. Doon lamang sa left side, medyo may onting build-up lamang ng mga sasakyan dahil sa mga nag-U-turn galing ng Amang Rodriguez papunta ng Marcos Highway ng westbound papunta yan ng Katipunan Avenue at ng Aurora Boulevard. And last location, silipin natin itong sa Coastal Road. Yung itong mga kabayo natin ngayon or on a go stoplight no, na green light, ay ito yung mga galing ng Cavitex. At samantala itong mga nakatigil naman dyan sa may left side, yan naman yung papunta ng Baclaran. As of the moment, marami na ang ating mga na bumabiyahe ngayon dyan. Pero dahil may stoplight, may mga magiging build-up dyan. Pero once green and going, ay dire-diretso naman ang inyong biyahe. Now, just for the information of ating mga kabibe, no, na hindi pa rin po ay pinatutupad the number coding scheme dahil pa rin sa General Community Quarantine Status sa Metro Manila. At para sa iba pang traffic updates, silipin
open ang Twitter, Facebook at website ng MMDA. At kung may emergency man, tawag na sa hotline na 136. At ngayon, since nandito ako sa MMDA Metro Base, maganda siguro pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang ginagawa dito. No? Kausap natin ngayon, syempre walang iba, kundi ang Operations Commander ng MMDA Metro Base. Walang iba kundi si Sir Vic Felizardo. Sir Vic, rise and shine. Rise and shine, PV, at sa inyong studio at sa inyong mga tagapanood. Ayan. Sir Vic, diretso na ako, no? Marami tayong mga hanay dito. Pero Yes, napansin ko na kada hanay, iba-iba yung mga ginagawa. Sir Vic, tara, puntahan natin tong areang ito. This one, sir. Ito yung yung ating social media team na in charge sila dun sa ating MMDA Twitter and MMDA Facebook at yung mga LED board natin, sila yung nangangalaga nun. So lahat ng queries sa kanila bumabagsak using Android, cellphone or internet connection. Alright. Sir, what are the usual questions na bibigay ng mga kavive natin sa kanila? Well, usually ang nagiging question dyan is yung mga traffic situation, napaka-traffic dito sa lugar, number coding, yung mga question, nahuli sila ng mga violations, lahat ng fines, dyan tinatanong sa kanila. And we make sure we take action on it. Yes, kapag merong mga complaints and queries na kailangan natin action, kagad natin pinupukol sa baba at tayo nag-i-instigate ng action from the field. Alright, and next one, itong honey naman to, sir, ito ayang. Well, ito naman yung no-contact operators natin. Sila yung mga nanguhuli ng mga traffic violations o traffic violators using our CCTV. So kapag nakita kayo, kapag nasa isang lugar kayo o isang major intersection, nakikita kayo na hindi kayo nakakita ng traffic enforcer, no, daw ho kayo. Kasi meron ho tayong CCTV na ginagamit at nanguhuli tayo ng mga pasaway na driver ho. Alright, and you know what, napakagaling, napakabilis kasi nilang kumuha, mag-capture ng mga plate numbers ng mga violations, sir. Kasi mga talented to mga to, sir. Well, highly trained sila sa CCTV, how they operate the CCTV. Nasusum in, zoom out, napapanel nila to the left, to the right, or any direction, kaya nilang ipaling doon ang ating CCTV camera. Oh, sir, actually ito yung mga persons with disabilities mo nakasama natin. Yes, ang tatlo dyan ay persons with disability, hindi sila nakakadinig, hindi sila nakakapagsalita, at pero na-train natin sila as nanghuli ng mga traffic violations. This one, sir, itong honey na ito. Well, yan naman ang katulong natin sa pagmumonitor ng ating mga kalsadahan. Sila yung mga CCTV operators na from time to time pinapaling din lahat karamihan ng ating CCTV camera kasi baka mamaya may nasiraan na dyan o may nagbanggaan na dyan, so nagkukos ng traffic congestion sa lugar yon. So pag nakita nila kagad yun, pinupukol kagad sa radio operators, in turn yung radio operators naman pupukol dun sa ground para ma-respondihan yung traffic obstruction doon sa kalsada. Alright, sir, huli na lamang. Ito po, ano po ba yan, sir? May nakita kasi yung green, may red. Well, ito yung mga operators natin, technician natin sa traffic signal lights o signalization natin. So from here, na-operate nila yung traffic signalize natin dyan sa ground. Kapag kailangan niya i-adjust yung traffic signals like flashing mode or additional green time, dito nila kinokontrol. Alright. Sir Vic, thank you so much sa pag-explore sa amin, sa ganda at sa trabaho, at sa bigat na trabaho ng MMDA Metro Base. Saludo po kami sa inyo, Sir Vic. Maraming salamat. At yan muna ang latest Chika on the Road mula dito sa MMDA Metro Base. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic Check 50 para sa Bayan, back to studio. Thank you, Darling 50. At sa mga kabibi nating papasok sa kanilang mga trabaho, ingat po kayong lahat.